ilagay ang bawang. Hintayin natin mag-brown. Okay. Tapos lagay natin yung sibuyas. Napakuloan ko na yung karne natin. Pag okay na yan, lalagay na natin yung ating meat. Para masangkot na siya. Konti lang dito kasi konti lang. Kakain. So, yung iba niyan, gamitin ko, isisigang ko siya. So, takpan lang natin yan. Mamaya ko na ilalagay yung sabaw ng pinaglagaan natin yan, ng pinagpalambutan. So, ayan, grabe, ang lambot na ng meat. Hiniwa ko yung isa, merong isa. Ito, hiniwa ko siya. So, okay na siya, mabilis siyang mahiwa. Ibig sabihin, malambot na yung ating meat. After yan, ilalagay ko na yung broth. Yan. Ang ginamit natin sa pinanglaga. Nagdagan ko lang konti pa para pakuluin. Papakuluin lang natin yan. Takpan ulit. Okay. Look at that. Okay. Hahantayin lang natin yung mabawasan yung pinakaano na sauce, yung sabaw. Tapos, lalagay ko na yung, gata, and then the liver spread. Okay? Takpan ulit natin. Bigyan pa natin siya ng mga 3 minutes. Okay, after 3 minutes, ayan na siya. May ina-add lang ako dyan para pampasarap, pampa-umami. Naglagay ako ng shirataki mushroom. So, ayan, ilalagay na natin yung pinakagata. So, dahil, wow, ilagay natin lahat. Okay, nilagay na natin yan. Tapos, isama na natin yung Knorr cubes. And then, ilagay na din natin to. Ang ating liver spread. Gusto ko maraming liver spread. Para masarap yung pinaka-sauce niya. So, ayan. Ilagay natin. Parang sauce pa lang ulam na. Diba? Ganun siya. After yan, hayaan natin kumulo. Okay. Pakuluin lang natin yan. Diba nice? Dahil mahilig na ako sa maanghang, lagyan natin ng 2 sili. Gusto ko maanghang siya. Tapos, titimplahan ko na rin ng paminta. So, gusto ko malagyan na siya ng paminta. Okay? Dumami yata. Siyempre, papakuloyin na lang natin. Diba? Okay. Ang mangyayari niyan, mababawasan yung sabaw niyan. Kailangan ko lang siyang pakuloyin hanggang maubos yung sabaw niya. Konti na lang yung matira. Yun yung pinaka, niya. Yun yung magpapasarap. So, pakuloyin natin yan. Siguro mga 10 minutes. Nakikita nyo, kumukulo. Diba?
pinapa-evaporate ko yung pinaka-sauce niyan para maganda yung magiging texture niya pag naubos na yung pinakasabaw niya. So, hintayin lang natin. So, update. Ayan. After several minutes, ito na siya. Medyo nababawasan na yung sauce niya. So, it's time na pwede na natin ilagay yung ating mga iba pang ingredients tulad ng nag-add ako ng pepper, guys. Tapos, lagay ko na din yung carrot and patatas. Lagay na natin. Dati, naglalagay ako ng dito, ng chorizo. Wala akong chorizo ngayon. Masarap sana kung may chorizo siya, diba? So, tapos, gusto ko na rin ilagay yung pinaka-bell pepper niya para maganda na maging itsura niya. Yan ang ating beef caldereta. Beef caldereta ni Jenny. O, diba? Pinapakulo ko lang tapos, there you go. And that's it na. So, tinikman ko naman siya. So, okay naman yung lasa niya. Hindi na ako nag-add ng asin or papatis para hindi siya umalat. Kasi yung pinaglagaan ko, medyo meron ng yun eh. Sinakot ko na doon. Tapos, may mga toyo na doon. Ganon. So, sakto na yung lasa niya. Tapos, di ba naglagay ako ng cubes. So, okay naman na siya. Beef and pork cubes, pinagalo ko siya para yung lasa niya merong kakaiba. Ganun yung ginagawa ng iba, guys. So, ayan. Medyo messy na yung ating dirty kitchen na talaga siya. So, naglagay din ako ng tomato paste or tomato sauce kung meron kayo para maglapot yung sabaw niya, guys. Kasi yun yung magpapalapot talaga sa kanya. Or lagyan nyo na rin ng kung maraming sabaw, maglagay kayo ng slurry. Alam niyo yung parang cornstarch, lang kayo, magtawag doon, naglusaw, tapos magkakaroon na siya ng malapot na sauce. Pero ako, hindi ko naman na kailangan. So, ayan. Okay, malapit na yan, guys. And then, matitikman na natin. Diba? Perfect ng ating beef caldereta. There. Sarap. So, update lang tayo. Malapit na talaga siya, konting-konti na lang. Siguro mga few minutes na lang. Nag-add nga pala ako ng bell pepper kasi gusto ko maraming bell pepper. Masarap siya kasi pag nakakain mo siya at nakahalo sa sauce tapos isama mo sa rice. Perfect. So, ayan lang. Madali lang naman magluto, guys, ng beef caldereta. Palambutin nyo lang yung karne tapos parang lang kayo maggigisa talaga ng karne natin after nung lumambot na. Tapos lagay mo lang lahat ng mga kailangan na ingredients. Wow! Step by step.